Nakarinig na ba kayo ng mga kwentong kababalaghan tungkol sa Han River sa South Korea? Marami ang nagsasabi na isa ito sa mga pinaka-haunted na lugar sa bansa. Isipin mo, isang ilog na tumatawid sa puso ng Seoul, saksi sa libu-libong taon ng kasaysayan, saya at trahedya. At sa bawat agos ng tubig nito, may mga kwentong hindi maipaliwanag na sumasabay. Isang gabi may isang grupo ng magkakaibigan, sina Jinwoo, Minjun at Hayon. Mahilig sila sa mga paranormal adventures, kaya napagdesisyunan nilang mag-camping malapit sa Han River. Ang plano nila, magkwentuhan ng katatakutan hanggang madaling araw. Nag-set up sila ng tent, nagsindi ng maliit na bonfire at nagsimulang maglabas ng mga inumin at pagkain. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng agos ng ilog at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Okay, sino unang magkukwento? Tanong ni Minjun sabay bukas ng isang lata ng beer. Dapat yung pinaka nakakatakot, sabi ni Hayon habang hinihigpitan ng yakap sa kanyang jacket. Medyo lumalamig na kasi. Si Jinwoo, na laging may baong kwento, ang nagsimula. Alam niyo ba ang tungkol sa mga mulguishin o mga water ghosts dito sa Han River? Sabi nila, ito yung mga kaluluwa ng mga taong nalunod dito. Hindi sila matahimik kasi hinahanap nila yung mga katawan nila o di kaya naghahanap sila ng ipapalit sa kanila para makaalis na sila sa ilog. Nagkatinginan sina Minjun at Hayon. Seryoso? Parang pangpelikula lang yan, sabi ni Minjun na medyo natatawa pa. Totoo yan, giit ni Jinwoo. Maraming mangingisda at mga taong naglalakad dito sa gabi ang nakakakita raw ng mga anino sa tubig, mga kamay na umaahon o di kaya naririnig nila yung mga boses na tumatawag sa pangalan nila mula sa ilog. Biglang humangin ng malakas at halos mamatay ang apoy sa kanilang bonfire. Natahimik silang tatlo. Si Hayon na kanina pa nakatingin sa madilim na tubig ay biglang nagsalita. Guys, parang may nakikita ako. Tinuro niya ang isang parte ng ilog na medyo malayo sa kanila. Parang may lumalangoy. Pinagmasdan nilang mabuti. Sa una akala nila isa lang itong basura o isang kahoy na inanod, pero habang tumatagal, nagkakaroon ito ng porma. Mukha itong isang tao na nakalutang, nakatalikod sa kanila. Baka may nalulunod, sigaw ni Minjun at akmang tatayo para tumakbo palapit. Teka lang, pigil ni Jinwoo. Hating gabi na, sino namang maliligo sa ilog ng ganitong oras? At saka, tignan mo, hindi siya gumagalaw. Tama si Jinwoo. Nakalutang lang ito, dahan-dahang tinatangay ng agos palayo sa kanila. Ang mas nakakakilabot, parang nakasuot ito ng puting bestida na kumikinang sa sinag ng buwan. Ang creepy, bulong ni Hayon. Tara na, umalis na tayo dito. Pero si Minjun, na medyo mayabang at laging gustong patunayan na matapang siya, ay may ibang ideya. Hindi. Kunan natin ng video, ebidensya to na totoo yung mga mulguishin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang anyo sa tubig. Habang nagzo-zoom in siya, biglang gumalaw ang anyo. Dahan-dahan itong humarap sa kanila. Kahit malayo, kitang-kita nila ang mahabang itim na buhok na tumatakip sa mukha nito. At pagkatapos, dahan-dahan itong itinaas ang isang kamay na para bang kumakaway sa kanila. Sabay-sabay silang napasigaw. Si Minjun sa sobrang takot, nabitawan ang kanyang cellphone. Tumalsik ito sa damuhan, mabilis nilang pinatay ang bonfire at nagmamadaling iniligpit ang kanilang mga gamit. Wala nang usap-usap. Ang gusto lang nila ay makaalis sa lugar na iyon. Nang makasakay na sila sa kotse, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Ano yon? Tanong ni Hayon, nanginginig pa rin ang boses. Hindi ko alam, pero hindi yun tao, sagot ni Jinwoo. Habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan. Si Minjun, tahimik lang sa backseat. Nang tanungin nila kung okay lang siya, tumangulang ito. Pero napansin nila na sobrang putla niya at basa ang kanyang damit. Minjun, bakit basa yung damit mo? Tanong ni Jinwoo.
Nabasa lang ako kanina nung kinuha ko yung cellphone ko. Medyo malapit kasi sa Pampang, sagot niya, pero halatang may itinatago. Kinaumagahan, nag-text si Jinwoo kay Hayun. Nakita mo na ba si Minjun? Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Sinubukan din ni Hayun na tawagan si Minjun, pero walang sumasagot. Nag-aalala, pinuntahan nila ito sa apartment niya. Kumatok sila ng kumatok, pero walang nagbubukas. Sa huli, tinawagan nila ang building manager para pabuksan ang pinto. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin. Ang buong apartment ni Minjun ay basang-basa. May mga bakas ng basang paa sa sahig na papunta sa banyo. Ang sahig ay puno ng tubig na umaapaw mula sa bathtub. At sa loob ng bathtub, nakalubog si Minjun, wala ng buhay. Napasigaw si Hayun habang si Jinwoo ay napatulala sa takot. Ayon sa mga pulis, ang sanhi ng pagkamatay ay pagkalunod. Pero paano siya malulunod sa sarili niyang bathtub? Walang senyales ng foul play, isang aksidente, sabi nila. Pero alam ni na Jinwoo at Hayun ang totoo. Naalala nila yung gabi sa Han River. Naalala nila yung basa niyang damit, yung kakaibang katahimikan niya sa kotse. At doon nila napagtanto nang bumagsak ang cellphone ni Minjun malapit sa Pampang, hindi lang cellphone ang kinuha niya. May sumama sa kanya pauwi. Mula noon, hindi na bumalik sina Jinwoo at Hayun sa Han River. Pero minsan, kapag napapadaan sila sa tulay at napapatingin sa madilim na tubig sa ibaba, hindi nila maiwasang isipin kung ano pa ang mga lihim na itinatago ng ilog. Mga kaluluwang naghihintay, naghahanap ng susunod na biktima. Ang kwentong ito ay isang paalala na may mga lugar na dapat nating irespeto. Ang Han River ay hindi lang isang magandang tanawin sa gitna ng syudad. Ito rin ay isang libingan. Isang lugar kung saan ang mga kwento ng nakaraan ay patuloy na umaagos at kung minsan umaahon para magparamdam. Kaya sa susunod na mamasyal ka sa Han River sa gabi, mag-ingat ka. Baka sa pagtingin mo sa tubig, may makita kang kumakaway pabalik. At baka sa pagkakataong iyon, hindi ka na niya pakawalan. Salamat sa panunood. Kung may alam kayong mga kwentong katatakutan tungkol sa Han River o sa iba pang lugar, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Mag-ingat kayo palagi.